Hindi pa nga ako nakaka-recover sa paglalaba ko nung nakaraang araw, eto nga't nag-uumapaw na naman ang mga labahin ko. Kapag ganito ngang madami-dami na, kailangan ko na nga itong trabahuhin at dapat ko na nga itong labhan bago pa nga ito madagdagan. At kapag nadagdagan nga, lalo ngang dadami. At kapag dumami, ako lang din naman ang mahihirapan. Hanggang ngayon nga, masakit pa din ang balakang ko dahil nga sa paglalaba ko nung nakaraang araw. Ang swerte nga ng mga kananay ko na naka-automatic washing machine dahil hindi na nga nila kailangan magbanlaw ng mano-mano. Pero kahit nga hindi automatic washing machine ang gamit ko, ay thankful pa din ako dahil meron nga akong nagagamit. Mas lalong mahirap kung mano-mano nga magkukusot ng mga damit na ko. Ayaw na ayaw ko na talagang maranasan pa yun. Mas maganda kasi talaga kapag naka-washing machine nga dahil madami pa nga tayong magagawa sa mga iba pang gawaing bahay. Pinakamadami ngang maruruming damit ay ang sa 3 years old kong anak dahil mayat maya ko talaga yung binibihisan lalo na kapag naglalaro nga siya sa labas ng bahay. Chineck ko nga muna itong dryer dahil minsan nga may nakakalimutan ako dyan at hindi ko pala agad na isasampay. Dito nga ako sa CR namin naglalaba at bala ko na nga lumipat sa may garahe kapag naayos na nga ng asawa ko ang gripo doon. Nang malagyan ko na nga ng tubig ang washing ay naglagay na nga din ako ng powder at naglagay na din ako ng color safe para makapag-umpisa na nga ako sa paglalaba. Sa tuwing maglalaba talaga ako ay inuuna ko talaga ang mga underwear at kapag may mga puti ay sinusunod ko na din. At pagkatapos nga ng mga puti doon ko palalaban ng mga panlakad namin. Ewan ko ba mas gusto ko talaga na nauuna ang mga underwear. Hindi ko talaga maintindihan sa mga kasama ko sa bahay na sa tuwing na lang gagamit sila ng toothbrush ay nakakalimutan pa nilang sarhan ang lagay ng toothbrush. At maya-maya nga lang ay magtatanghalian na din kaya naman nagpiprepare na ako ng uulamin namin para sa tanghalian. Kami nga lang dalawa ng 3 years old kong anak ang tao dito sa bahay dahil nasa trabaho nga ang asawa ko at ang panganay ko namang anak ay sumama sa swimming. Kaya hindi na nga ako nagsaing dahil kasya pa naman sa amin yung kanin na natira kagabi. Bale, i-aadobo ko na nga lang itong tilapia at wala na nga gisahang magaganap dahil diretso adobo na nga yan. Natatawa nga ako dahil pinagkasya ko nga itong mga tilapia dito sa maliit na kaldero. Dapat nga isa kawali ko na lang niluto. At para nga tuloy nagbukha na itong sardinas. Nakapag-prepare na nga ako ng mga gagamitin kong sangkap kagaya na lang ng sibuyas, bawang at saka luya. Naglalagay nga ako ng luya sa adobong tilapia para mabawasan nga ang lansa. At dahil adobo nga yan at wala nang gisahang naganap ay naglagay na nga ako ng mantika. Naglagay na nga din ako ng toyo at dahil kakaunti na din naman at tamang-tama lang naman yan ay inubos ko na nga itong nasa lalagyan. Naglagay na nga din ako ng paminta at nilagyan ko na nga din ng ginisa mix. Tapos naglagay na nga din ako ng suka at dahil masarap nga sa adobong tilapia ang may sabaw ay naglagay nga din ako ng tubig. Tapos may dumaan nga dito sa amin magtataho kaya bumili na rin ako. Kumain na nga ako ng almusal, naggatas at nagtinapay pa nga ako tapos nakaramdam na naman ako ng gutom. Simula talaga nung nag 4 months na nga itong baby bump ko ay medyo malakas na naman akong kumain.